Pilipinas. Ito ang inyong weather forecast para sa Martes, Hulyo 7, 2026, inilabas ng Pag-asa ngayon ng alas 4 ng hapon. Magsimula tayo sa pinakamahalagang balita ngayong hapon. Ang Super Typhoon Bavi, ang ika-9 na bagyo ng taon, ay kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit huwag kayong magpabaya. Alas 3 ng hapon ngayon, ang sentro ng Super Typhoon Bavi ay namataan sa 1,705 kilometro sa silangan ng gitnang Luzon, sa coordinates na 16.6 degree at 138.1 degree. Ang pinakamataas na sustained winds nito ay umabot na sa 185 kilometro bawat oras malapit sa sentro, na may mga kulob na hanggang 230 kilometro bawat oras. Gumagalaw ito patungong kanluran Hilagaan sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Bagamat nasa labas pa ito ng ire, ang Pag-asa ay patuloy na nagmamasid sa galaw at lakas ng Super Typhoon Bavi. Ang bawat update ay mahalaga. Manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng Pag-asa sa mga darating na araw. Ngayon, tignan natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa susunod na 24 oras. Sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, at South Cotabato, inaasahan ang malulubog na ulap na may kalat-kalat na ulan at kulog. Sanhi nito ay ang habagat o timog kanlurang monsoon na kasalukuyang nakaapekto sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Posible ang mga flash floods o landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan sa mga lugar na ito. Ang mga residente sa mga mabababang lugar at mga lugar na madaling apektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa ay hinihiling na manatiling alerto at handang lumikas kung kinakailangan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang panahon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap na may pulo-pulong pagulan o kulog. Ang sanhi rin nito ay ang habagat. Posible rin ang mga flash floods o landslides sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na langit na may pulo-pulong pagulan o kulog. Ang sanhi ng mga ito ay ang localized thunderstorms o mga lokal na bagyo. Posible rin ang mga flash floods o landslides sa panahon ng matinding kulog-kidlat kahit sa mga lugar na ito. Ang mga residente sa Metro Manila at sa buong bansa ay pinapaalala na mag-ingat sa mga biglaang pagbaha lalo na sa mababang lugar at sa mga lugar malapit sa mga ilog at estero. Para sa hangin at kondisyon ng karagatan, ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaranas ng katamtamang hangin mula Hilagaan hanggang Hilagang Kanluran, na may katamtamang kondisyon ng karagatan na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito ay dapat mag-ingat. Sa Mindanao, ang hangin ay katamtaman mula sa timog kanluran na may katamtamang kondisyon ng karagatan na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula timog kanluran hanggang hilagang kanluran, na may bahagya hanggang katamtamang kondisyon ng karagatan na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Bilang panghuling paalala para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na apektado ng habagat sa Mindanao, mangyaring manatiling ligtas at alerto. Ang Super Typhoon Bavi ay kasalukuyang malayo pa, ngunit ang Pag-asa ay patuloy na nagmamasid sa bawat kilos nito. Sundin ang lahat ng opisyal na abiso at babala mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na pamahalaan. Huwag pumunta sa mga lugar na madaling apektuhan ng pagbaha o landslide. At palaging may handa ng emergency kit ang bawat pamilya. Ito ang inyong weather forecast. Mag-ingat lagi at manatiling ligtas ang lahat.